Hi guys! So alam nyo ba yung feeling na excited kang magdagat pero ganito ang aabutan mo, ganito yung mangyayari sa'yo at ganito yung gagawin mo? 'Di ba kaya gusto nating magdagat kasi gusto nating mag-swimming, kaya lang medyo na-scam kami. So nag-travel pa naman kami ng 6 hours from Cainta to San Juan, Batangas, tapos ganito lang pala yung lugar na mapupuntahan namin. So actually kasi nakabook na kami dito, kakilala ng pinsan ko. Siya yung nag-refer at wala kaming ka-idea sa pupuntahan. So hindi ko naman alam na mangunguha kami ng shell pagpunta dito. Akala ko magsiswimming kami. So at ito na nga, dumating kami dito ng halos 4 PM na. Ayan. So syempre excited ako. So pagtingin ko ng karagatan, oh my God, biglang bumaba yung aking ano bang, yung pakiramdam ko parang nag-iba, grabe. So, ito na yung sinasabi nating expectation versus reality. So, ayun na nga, nakita namin na yung dagat ay hindi talaga siya long beach na as in white sand. Nakita namin na puro bato. My God, nakikita nyo naman puro bato yung dagat. Paano kami makakapag-swimming dito? May kasama pa kaming mga bata. So, ayun. Sa halip na kami ay madismaya ng tuluyan, so in-enjoy na lang din namin yung sarili namin kasi nandito na kami eh. Kaya sa nakikita nyo ang ginagawa namin, ayan, parang nasa Romblon lang din kami. Nangunguha na lang kami ng mga seashells para naman yung nararamdaman naming pagkadismaya ay mawala. So ito na nga, pagbaba namin dito sa may dagat, kasi medyo mataas yung yung pinag-stayan namin eh. Pagbaba namin, nakita namin na napakaraming sihi. Yes, sihi po ang tawag dyan. Pero yung nakikita nyo na yan, balat ang tawag dyan ha. Ayan, balat yan. So, napakaraming sihi, kaya ang ginawa namin, nanguha na lang kami ng sihi. So, hindi naman masyadong social yung resort na yan kasi pwede kang magluto-luto dyan kung saan mo gusto. Kaya ayan, nanguha na lang kami ng sihi. Yung mga sihi na kinukuha namin, masarap gataan yan. Yes. Pero kung gusto mo at dahil nandyan ka sa tabing dagat, pwede namang ilaga lang. So, ayan na nga, napakarami naming nakukuhang sihi. Yung sihi na yan ay tinatawag naming ampas. Sa probinsya namin, hindi pinapansin yung ampas na yan eh. Pero nandito tayo sa Batangas, kaya kunin na lang din natin. So, ayan na nga, napakarami nang nakukuha kong ampas. O, diba? Napakasaya ng banding namin. So, sa halip na mag-swimming kami ng aking mga katribo, ayan, nangunguha kami ng sihi. Ito na nga pamangkin ko, may nakuha siyang talaba. O, diba? O, mag-picture-picture na lang din tayo para at least, na-enjoy pa rin natin itong lugar na to sa pamamagitan ng pagpipicture-picture at yung sa view na dagat. Pero, never mind muna yung paliligo sa karagatan. So, ito na nga, tuloy-tuloy na yung ginagawa kong paghahanap ng sihi kasi na-excite ako, sobrang dami. Buti na lang nawala na sa isip ko yung paliligo. 'Di ba? So, ito yung mga bagets, ayan. So, naglakad-lakad na lang din sila dyan. At yung aking mga katribo doon sa may baybayin, ayan, alam na, gumagawa na sila ng paraan para ma-enjoy din nila yung sarili nila. So, ayun, mag-iihaw din kami. May dala kami mga pagkain dyan eh. Pero, ang lulutuin lang nila ay for the boys. So, 'di ba? Alam niyo na ang ibig kong sabihin, for the boys. So, dito sa lugar na 'to, hindi talaga siya social kasi tingnan niyo naman yung paligid. 'Di ba? Ang daming kahoy, hindi malinis talaga. Pero okay lang din naman kasi parang nasa probinsya lang din naman. Nag-iingat lang kami dito kasi meron ditong puno na matinik. Yung aroma ang tinatawag. Ito palang kasama namin ito. Oh. Yan ang salarin kung bakit kami napunta dyan. Siya ang nag-refer. So, at ito na nga, unti-unti na nga lumulubog ang araw. Ayan, dito lang din kami mag-stay sa tabing dagat. O, kasi mamaya, sabi ng mga boys, manghuhuli na lang daw sila ng isda. Mag-spear fishing na lang daw sila. So, syempre, dito na lang kami sa tabing dagat, nagstay talaga, kwentuhan. Hindi kami nga makapag-swimming eh. Ayan. So, pero tuwang-tuwa pa rin naman sila. Alam mo na, kung nasaan yung bote,
nandun yung kasiyahan. Para sa kanila lang naman yun. So, ayan, bonding moment ito ng mga tribo ko. So, dito na namin hihintayin ang paglubog ng araw hanggang sa dumilim na. Kumuha kami ng isang kwarto at isang cottage. So, yung sa kwarto, nandun yung mga bagets dito sa cottage kasi maganda yung open kasi nagagawa mo ang gusto mo, nakakapagluto ka. Doon kasi sa kwarto, aircon kasi yun eh. Kaya, we decided na lang na kumuha ng isang cottage. So, ako naman, habang sila ay busy, syempre, ako ay isang videographer nila, dinodocument ko yung mga ginagawa nila. So, ayan yung sinasabi ko nga pala na aroma. So, natinik ako niyan, sobrang sakit. Kaya, if ever na makita nyo yung ganyang puno, iwasan nyo na kasi talagang napakasakit niyan kapag kayo ay natusok. So, ayan. So, hanggang dito na lang muna yung aking video at syempre makikisali tayo dun sa aking mga katribo. Mag-happy-happy tayo kahit medyo tayo nadismaya sa lugar na ini-expect natin. First time ko pa namang makapunta dito sa Batangas. Tapos ganyan yung nakita ko. So, 'di ba may kasabihan tayo, first impression last? Hindi naman lahat. Sige. Okay, so hanggang dito na lang muna at see you tomorrow. Tomorrow na lang kasi syempre mag-enjoy na lang din tayo. Huwag nating hayaang masira ang mood natin dahil lang nadismaya tayo sa nakita natin. Ang importante yung bonding, yung memories na nabubuo nyo habang kayo ay nasa outing. Yes, it's a family outing. So, yun lang muna for today. So, hi! Hindi ko pala na-flex sa inyo kahapon yung pinag-stayan namin. Ito pala yung pinag-stayan namin. Okay naman siya, maganda, overlooking. Kaya nga lang, alam nyo na ang problema, yung dagat. So, medyo hindi ko gusto yung vibes niya. Pero, okay na din. Tingnan nyo naman ang view, di ba? Maganda yung sunset, yung sunrise. Low tide na naman. Nung dumating kami kahapon, low tide. Ngayon, low tide pa rin. Kasi, kagabi siya nag-high tide. Yung mga bata nag-night swimming kasi, kung nakikita nyo yung parang swimming pool na yan, ang galing, di ba? So, pure dagat po yung pumapasok dyan kapag high tide. Kaya nakapaligo yung mga bata kagabi. Kaya lang, dapat talaga todo bantay sarado kayo dyan. Kasi mga bata yan, madilim. So, hindi nila pananagutan yan. Dapat tayo ang nakabantay. So, ayan na nga si Habi. Halos walang tulog yan, no? 'Di ba? Ito yung aking mga katribo. Busy sa paghahanda ng almusal. So, hindi man nila na-enjoy ang dagat pero na-enjoy naman nila yung lugar. Ayan, good morning. Ang init. Punta tayo doon, magkakape tayo. So, at dahil hindi nga natin enjoy yung dagat, enjoy na lang natin yung view. I-enjoy na lang natin yung sariwang hangin galing sa karagatan. Ayan, kasama ko si Habi. Dito kami magkakape sa mga bato. Kung napapansin ninyo, puro bato. Walang kapag-asa sa white sand. So, mag-ingat lang po tayo kasi kapag ganyan yung mga bato, madudulas yan eh. Matutulis pa. Di ba kahapon, maraming mga talaba. Kaya mag-ingat lang. So, puntahan natin itong mga batang ito. Alam mo naman itong mga batang ito, basta dagat. Hindi sila choosy. Ayan, maliligo sila sa dagat. Pero ako, hindi ako maliligo. Kasi parang sa probinsya lang to eh. Mas grabe pa nga, mas maganda pa nga sa probinsya namin. Merong white sand, meron din namang mga kabatuan. So ayan, napakaganda nga ng sunrise, o di ba? So good vibes lang. So ayan na nga, hindi tayo pwedeng umuwi na wala tayong pang post sa Facebook, wala tayong pang reels, wala tayong content. Kaya ayan, pumesto ako sa magandang pwesto. 'Di ba? O, pagbigyan niyo na. So kasi nga, kahit puro to mga bato, hayaan nyo na at least nakapagdagat tayo. Lahat ba nakapagdagat na? O, di ba? So kami, nakapagdagat nga, hindi ko naman na-enjoy. Kasi puro bato talaga siya. Sana all sila naliligo doon sa malalim eh. Ako nandito lang pa video, pa picture. Ayan, sightseeing lang. Kasi nga, talagang nakaka-relax yung pakiramdam. Ayan, no? Oh, 'di ba? Ang sweet. Oh, muni-muni na lang kami diyan.
So, at ayan na nga yung kabuuan ng aming resort. Ayan, kung nakikita nyo, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina na parang swimming pool. Pero yung tubig ay galing sa karagatan. May maliit na bukana doon banda sa may right side, pumapasok siya. So, nag-high tide na rin naman ng konti, pero nag-decide kami na umalis na kami dito sa resort na to at maghanap kami ng dagat or resort na may magandang buhangin para naman ma-enjoy namin yung pagpunta namin dito, kasi sa totoo lang halos 6 hours kaming nag-travel papunta dito. So ayan na nga, ready to go na kami para maghanap ng iba pang beach dyan. Dyan din naman sa lugar na yan. So abangan nyo ang susunod na lugar na pupuntahan namin, kasi sigurado magugustuhan nyo. So ayan, no, parang probinsya lang namin, 'di ba? So tara na, naghihintay na ang ating mga katribo doon sa sasakyan. So see ya!